Hello guys! Ni hao! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripot Traveler, at nandito tayo ngayon sa Beijing, China! We're here for the first time! At mag-isa lang ako, pero kaya natin to, fighting. Lakasan ng loob, laban lang. And for today's video, i-share ko sa inyo yung accommodation natin dito sa Beijing. It's in the heart of the city center. Ilang tumbling lang, nasa Wangfujing Street na tayo. Yung pinaka-popular, the most famous shopping street here in Beijing. Para siyang Myeongdong, para siyang Ximending. Myeongdong ng Korea, Ximending ng Taiwan, ganyan. I-share ko sa inyo yung accommodation natin. So this is Jinjiang Inn, Wangfujing. Actually, binook ko lang to like 3 days ago. Or, tama, 3 days ago or 4 days ago. Buti may ano pa, may rooms pa. Kasi yung una kong nabook, may nakalagay na Wangfujing. Pero guys, malayo pala siya. So, sinasabi na, kinonsult ko yung AI, si Gemini AI. May mga ganong hotel daw dito sa Beijing na nilalagay ng Wangfujing para for marketing. Pero apparently, medyo malayo pala. So, I had to cancel that booking. Tapos, binook ko ito. Buti meron pa talaga. So, nabook ko ito for 3,012 pesos per night. So, 5 nights tayo dito. Tapos, nasa ano siya, 15,000 pesos. So, ayun, it's winter. Kaya tayo nakaganito. And maya-maya lalabas tayo. Pero gusto ko munang i-share sa inyo yung room natin. Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. eSIM, i-book nyo yung eSIM na i-comment ko sa baba. Kasi yan yung eSIM na hindi natin kailangan mag-install ng VPN. So, ma-access natin yung different applications natin such as Facebook, TikTok, Instagram. Kasi nag-block talaga si China ng different apps, including these apps na nabanggit ko. Okay, i-book nyo yan. Yung ano sa baba, yung eSIM sa baba. So, tara, i-share ko sa inyo yung accommodation natin, itong hotel natin. Sige, start tayo dito. Kunwari, papasok tayo. Kunwari, bago. Sarin. Ay, ito pala yung kanyang hallway. Yarn. Parang ang creepy, no? Sarin. So, tara. This is the room. Malapit lang to sa mga tourist spots. So, bungad sa atin itong salamin. And then, yan yung kama. It's a king-sized bed. So, pang 2 persons talaga to, guys. Pero mag-isa lang tayo. Pero kansya na. Feeling ko makakatulog ako ng mahimbing mamaya. And this is the toilet. Yan yung toilet bowl. Yan yung malaking salamin. Tapos sink. May provided na cups. And then, I think this is blower. Yeah, blower nga to. Blower. Of course, tissue is provided. And then, this is the shower area. Ayan, may conditioning shampoo. And then, this, may patawel. Okay, di pa natin nagagalaw. Tapos may sampayan. And then ito may TV. And then this one, table. Diyan tayo nag-edit kanina. Pwedeng mag-work dyan. Mesa. Then chairs. Upuan. And then may complimentary tayo ditong 2 bottles of water. Then may Patsi, Nescafe, 1+2. Ano to? 3-in-1 ba to? Tapos may stirrer. Tapos may cups. And then ito may kettle. Okay, yun lang naman. Mabilis lang, 'di ba? Ito, nakaka-aesthetic yung likod. Nice. Tapos provided din pala yung ayan, yung tsinelas. Alright? So this is our accommodation. Pro tip pala para continuous kayo maka-access ng different apps na na-mention ko kanina. Huwag daw tayong kumonek sa Wi-Fi. Tapos yung location ng apps natin, ilagay natin yung never na matrack or ma-monitor. Kasi para hindi malaman ng China na ginagamit natin yung apps dito sa Beijing. It makes sense ba? Pero basta i-never nyo na lang yung location. Alright? This is our accommodation. Nice naman, no? I made sure talaga na yung accommodation ko ay malapit sa mga tourist spots, sa
sa subway system, sa transportation system, para convenient, gumala, 'di ba? Or, as in, paglabas natin, gusto ko alive na siya. Kaya nandito tayo sa may Wang Fujing. Nagbigay din pala sila ng comb tas toothbrush upon check-in. Check-in guys, pinapakita lang naman yung passport natin. Pinapresenta yung passport. Tapos sila na bahala. So, in terms of communication, tinatranslate niya na lang sa cellphone niya. Okay naman. Hindi naman hassle. Ito yung hotel natin guys. Yan no. Jinjiang Inn. Jinjiang Inn. And then, ayun, nandun na yung Wang Fujing Street. Currently, wala masyadong tao versus sa ina-expect ko. So, ito siya. Tara, lakad tayo dun. It's 7:57. This is the Wang Fujing Street. May mga Christmas lights pa. Diba? Ang lamig. Pero hindi siya yung super lamig na ina-expect ko din. Parang same lang nung nasa Korea tayo nung autumn. Zoom ko yung accommodation natin kung nasaan siya. Ayun. Ayan, basta yung Jinjiang Inn na yan. Ito, yan yung accommodation natin. Okay, yan yung accommodation natin. Tapos, surprise! Ilang tembot lang, nandito na tayo sa Wang Fujing Street. Okay? Which is very colorful. Maraming shopping. May Miniso. Feeling ko marami ding restaurants dito. Feeling ko lang naman. So, ang ganda. Ganda ng location natin. As in, pedestrian only na street. Wala tayong nakikitang car. Nice. Ayan. So, araw-araw guys ay may naglilinis tayo. Anong oras? Mga alas 10. So, ako nag-upload lang muna ako ng videos ko sa Instagram. Kasi medyo kanina late magliwanag dito sa China kasi winter. So, siguro labas ako mga 11 kasi nag-upload pa ako ng stuff. So, araw-araw pinapalitan yung water, tapos yung towels, tapos yung basura tinatanggal. Although you will request guys, like may nilalagay sa labas, parang sinasabit kung papalinisan nyo. Pero kung hindi naman siguro ilalagay, baka hindi na nilalinisan. Okay, thank you. Ay, lumabas na siya. Kung gustong ipalinis yung room, ilagay nyo lang yan sa door, okay? So, I think mga 9 to 10 yung paglilinis nila. Mga 10 na, around 9 to 10 dito sa area natin. Nakapag-check out na tayo guys. And binibigay lang yung keycard sa kanila, like mga 1 minute. Parang mabilis lang. Tapos okay na, papunta tayo ngayon sa Shanghai. So magsasubway tayo papuntang Shanghai. Subway, bullet train. Ililink ko yung bullet train na nabook natin sa Klook sa comment section. Tapos share ko lang, pwede pala mag-iwan dito ng mga gamit. Nakakatuwa. I mean, pwede pala magpa-deliver ng mga gamit dito. Oh. So super nice ang accommodation na to. Mura na siya for 3,000 per night. Tapos for 2, nandiyan yung bus stop. Lapit lang. Diyan, tapat lang talaga. Yung subway station, walking distance. Tapos nandiyan lang yung Wang Fujing Street. So babalikan. Kung magbabalik akong Beijing, itulit yung bubuk ko. Sana kasama ko ng family or friends para may ka-share sa gastos. Okay, 3 minutes away na lang yung aking Didi. Okay, so Didi ginagamit ko. Didi Travel within Alipay, parang Grab, para magpunta sa railway station. So this is Steve guys, the Kulipot Traveler here from Beijing, China. Let's live our best lives. Bye-bye!